Hindi pa kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge, ikaw. Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba? Wala nga sir, hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang sir eh. Wala. O ikaw, Sarge. Sir, experience ko, kasama ko to si Apo Corpus. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may Ayala, sa may baba dyan banda, sir, sa may gasoline station. Ayala. Opo, sir. Ayala ba yun doon? Saan Ayala? Dito sa South? Dito, sir, sa ano? Makati. Makati, sir, Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So, biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So, binigyan kami siya tagi-1,000. Sino Pero to? ang binigay, makapal. Sino? Si John Paul Estrada, sir. Si John Paul. Opo, pero may maraming pera na ni-receive niya. Tapos binigyan siya ng sobre. Ang binigay sa amin, tagi-1,000 lang. Sige, 1,000. Parang Sarge, wala. ikaw. Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang. Jollibee. Tapos, sa BGC, sir. Tapos, pauwi na kami. Uwi na kayo. Kanino kayo nag-deliver nun? Yung marami, sir, kay former speaker, sir. Former speaker. Halos Hindi kasi may nagkwento sa akin sa inyo kay Manny eh. ito, sir. Ito ba yung nagkwento sa akin? Tawa ko ng tawa. Mayroon sir ako sir. Ano yun? Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan sir. 3,000 sir. 3,000. Yes, sir. Sino nabigyan? Ikaw lang. Bali, 3 kami sir. Si Mark Tiksay, si Brian Lasaga, tsaka ako sir. Ilang maleta deliver nyo? 8 malita sir. Tapos binigyan kami 3,000 sir pang for the boys. Yan. Kung Mike, pwede magtanong. Yes. Ayun. Yes. Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda ng mga inilalahad ninyo. Talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng mali-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bale po kasi nung time na yun sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX 8886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po si Ronnie Sibilia po. Hindi ko matandaan kung sino po nakaupo doon sa backup. At itong mga kasama mo, mga ano ito? Tauhan nino. Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldi ko. At
At itong mga ginagawa ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo? Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway. Ulitin ko yung tanong ha, sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta? Si Kong Saldi, sir. Yon. Kanino ibibigay ang maleta? Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po. Nabanggit nyo kanina from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama? Yes po, tama sir. Ilang maleta ang dala ninyo? 5 sir, 5. Kung natatandaan ninyo, yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes dito? Isang sizes lang yun, sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas. 50 million? Yes, sir. Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar? No, sir. Nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po, sir. Isa na kayo nyo sa eroplano. Yes, sir. Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Nasa inyo yung kopya ng airway bill? Ano po niyan, sir, is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin, sir. Private plane. Pakiulit nga, saan nyo dinala? Sa Lawag City, sir. Nag-flight kami, sir, sa Lawag. Din dinala namin sa Paway, sir. Pagdating sa Lawag Airport, papaano kayo nag-transport? By boat? By land? Papaano? By land po, sir. Bali, may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel, sir. Uniform personnel assigned saan? Assign po ni President Marcos po. Ano ito? Mga PSPG? Provincial Halo na, sir, kasi police? may nakita kong may SWAT na, sir, nag-escort sa amin. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo, ha? May SWAT, sir, at saka local PNP siguro. I think PSPG, sir. Okay, so pagdating magmula doon sa airport, dumiretso kayo sa... Saan kayo dumiretso? Sa bahay ni, sir, Bongbong Marcos, sir. Sa bahay ni Bongbong Marcos. Yes, sir. Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos? Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila, sir. Sinabi ng boss mo. Yes, sir. Pupuntahan namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir. Yung boss nyo na si Saldico. Yes, sir. Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At ang tumanggap nung dala ninyong maleta? Ang sumalubong sa amin, sir, si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir. Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito? Congressman Sandro Mangcos po, anak po ni President Bongbong Marcos. Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos? Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po niya. Maliban doon sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera? Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila po. Sa bahay niya, sa Ilocos? Yes po, sir. Maliban doon sa Ilocos, saan pa, kung meron man? Yun lang po, sir, sa iba-ibang kasama ko po si yung nakatid siguro, sir. Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Wala na? Kay Adrian Bersamin, meron ba? Kay Lisa Marcos, meron ba?
Wala, sir. Wala. Doon sa executive secretary. Kay ano, sir? Kay Bunuan, sir. Pakiulit, kanino? Kay ano, sir? Dating DPWH Bunuan. Manny Ah, Bonoan. kay Secretary Manny Bonoan. Yes po. Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bonoan dito sa sinasabi mo? Nag-CR, sir, yung nag-deliver. Nasa CR lang po yung nag-deliver. Nasa CR yung Nasa may ano. CR. Sorry, no? Maliban to kay Manny Bonoan, mayroon pang senador, ha? Na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta. Mayroon ba? Taas ang kamay. Sir, sa kay Senador Tito Soto, kanina sir banggit na yun. Meron? Senator Tito Soto. Andyan yung slide nung, mamaya pakita. Kay Senador Tito Soto. Ay, kanina. Ayun. Sarge, may doon kay Senator Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, diba? Tama? Bali, advance party kami sir sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So kami yung team advance sa time na dyan sir. Nagdala ka ng maleta. Bali, kami yung una sa building nag-secure. Tama. Ngayon, pagdating ng convoy ni Boss Saldico, na ako nag-guide dun sa baba sa basement. Tapos, binaba ng tropa yung malita. Tapos sila ni Boss, paakyat sa elevator. Kinuha ko yung dalawang malita, hinabol ko sa kanila para Tinulungan mo. makasabay. Opo, sir. Yung kasama ni Congressman Saldico at that time, active police officer. Yung SO niya nga si Police Major Ermelo Dichoso. Dichoso. Yes sir. Tsaka yung na si Paul Estrada. Ito bang si Dichoso, si Major Dichoso, active pa to? Active yan sir, PSPG. Active pa. Anong unit niya ngayon? PSPG, ang alam ko dati sir, PSPG. Pero sa ngayon, PSPG. wala na akong alam dyan sir. Pero ngayon, Hindi ko na monitor sir kung ano kasi wala na sa amin. ito yung sinasabi na security officer dito si Congressman Saldico. Opo sir. Ito rin ba yung kaparehong tao na kasama doon sa nagdala di umano ng maleta sa tanggapan ni Tito Soto? Opo sir, si kasama siya doon sa convoy, siya yung close in doon ni boss, siya yung SO, saka kasama siya sa elevator packet. Meron akong gustong linawin dahil mayroon akong napanood na ayon dito kay Senator Tito Soto na hindi di umano kasya yung limousine doon sa parking ng building kung saan yung sinasabi mo na umikot ka. Ano ba yung totoo doon? Yung dumiretso Kasya sa yan, labas at umikot doon sa Kasi yan sir, mekanto? kasi yung sa side noon, yung sa picture, yun ang entrance papuntang lobby. Tapos sa sunod, yun yung papuntang basement. May video ako niyan. Sinend ko dun sa driver, sabi ko, kasya ba ito? Kasi yung service niya dyan, GMC. Yung bulletproof na GMC po. Ibig sabihin, so eto no, dahil napanood ko yung video, yung nagpapaliwanag si Senator Soto at sinabi nga niya, wala siyang mark na executive assistant at yung sinasabi niya, yung kanyang naging executive assistant ay matagal ng patay. Ngayon, inulit ko yung yung testimonya mo at doon ko nakita na itong sinasabi mong Mark, Mark Tiksay. Mark Tiksay. Tama ba? Tama po. Ngayon, balik ulit tayo doon sa sinasabi mong maleta. Ilang maleta yung dinala doon sa sinasabi ninyong building, building di umano ni Tito Soto? 5 sir, 5. 5. Ano ito, magkakapareho ng laki? Opo, large, malaki po yan. So kung ito large, naglalaman ito ng 70 million, tama ba?
Opo sir, sa estimated na laman niya. Kung ito ay 5, merong 350 million. 50 to 70, pero yung laman nun, 40 M lang sir sa estimate ko. Meron ba sa inyong nasabi itong amo ninyo kung para saan yung dala-dala ninyong pera? Dahil nga sinasabi nito si Tito Soto na wala siyang pwesto nung mga panahon na yun. Civilian siya. Yung time na yun sir, may picture ako, April 24, 2025. Nakita yun sa slide. Ayan sir, yun. Nakita. Okay, makiraan po. Yan Makiraan si po. Lovin Padilla, yung advance team ko. Ito, nakatayo na ito. Oo. So ito Yung iba. yung building. Yung sa ano yan, sa entrance papuntang lobby. Okay. Sa elevator din. Dito ba dumaan sila? Hindi po, dun sa lobby sa baba. Sa baba. Sa baba. So, itong building na to, anong floor? Kung alam mo anong floor yung tanggapan ni Tito Soto dyan sa building na yan? Dalawa daw yung pinagmimitingan dyan, sir. Fourth floor, saka yung isa, hindi ko kabisado yung anong floor. Fourth floor. Papa. Noong dinala ninyo yung maleta, nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron Opo, sir, kasi kasama po si Boss Aldico na umakyat sa opisina. kasama ka. Hindi po, kami sa baba pa ako. Sa baba. Nag-guide Ibig ako. sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico, kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto? Natanggap po kasi Natanggap. Yun lang ang gusto ko malaman. Kung natanggap o hindi natanggap. So, natanggap. Natanggap po. Ibig sabihin, natanggap. Ngayon, maliban doon sa delivery na yun, naulit ba yun? Yun lang yung participation ko dyan, sir. Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol dun sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Tao ba yun o manika? Baka manika lang yun, Arnold Clavio po yung nasa media. Hindi, saang media? Kung ito Sa media, GMA po, marami GMA. kasi magkakapareho ng pangalan. Marami, News anchor po, Jamie. GMA. Yes po. Ano siya sa GMA? Kung alam mo ano siya sa GMA? Anchor po. Anchor. Ibig sabihin, kung Anchor, may programa. Yes po. Ano yung alam mong programa na pinag-aangkoran niya? Jamie News po, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po siya nakikita sa TV. Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin? Siya po yung mga laging kamiting ni Boss Bernard. Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, anong meron? Yun po yung mga meeting nila na yan ay mga siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po. Tapos monthly po yung kanyan, monthly po yung paper bag niyan, yung maliit lang. Ibig sabihin, may involved na pera, tama ba? Yes po. May involved na pera. Gaano karaming pera? Maliit lang po paper bag. Paper bag. Yes Yung po. paper bag, gaano karami ang laman? Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganun. Yun lang. Maraming salamat po. Thank you po. Balikan ko lang po yung ICC. Kasi napakahalaga ng ICC dun sa hindi lang dahil sa problema ng korupsyon, pero yung problema ng ating soberenya, di ba? Doon nagkaroon ng pagkuha kay Pangulong Duterte, binanggit nyo nga 2023. Ang gusto ko lang malaman, dahil narinig ko to sa isang kwento ninyo, sino yung nandoon sa meeting na nung arestuhin
ang Pangulong Duterte sa airport, sino yung mga nandoon? Yung naka-witness? Sige, Sarge. Go ahead. Kami po yung naka-security kay Kong Saldi that time, sir. Yung gabi, bago huliin si PRRD po. Nag-meeting po sila Kong Saldi sa Unit 8 and 9, Townhouse. Kasama sina former Speaker Romualdez po. Sinong ka-meeting? Saldico. Saldico, former Speaker Martin Romualdez. Romualdez. Yung Chief PNP po, si Marbil, General Marbil. Marbil. Opo. At that time, si General Torre, hindi naman siya Chief PNP pa, di ba? Hindi pa po. Sino pa? Si Chudoro, Gibo, no? Gibo Chudoro. Gibo Chudoro po. Kasama po siya doon. Saka si Trillanes po. Trillanes. 5 lang? Si Dilima pa po. Dilima. Dilima? Leila Dilima. Nandun din po siya. Sino pa? Pinag-uusapan natin nung gabing Yes po, yes sir. kinaumagaan siya inaresto, di ba? Oh, sir. So nung gabi, Nag-meeting po sila doon sa townhouse. nag-meeting sa townhouse, Trillanes, Gibo, Laila, Speaker Romualdez, Saldico, Marbil, sino pa? Hindi, wala ata si General Torre that time. Yun lang po yung nakita ko, sir. General Anyo, wala. Hindi ko pa nakita. Kasama din doon. General Anyo. Yes, sir. Kayo magkasama Yes, sir. Yes, sir. nung gabing yon. Kami yung sir, yung naka-back up kay sir. Okay. Naka-duty. Meron bang pagkakataon na kay Jojo Cadiz nakaharap ninyo? Dahil lumalabas yun sa kwento sa Tamarin, yung delivery. Meron ba nakasama dito? Wala. Yung nag-deliver kay Jojo Cadiz sa Tamarin. Ikaw? Yes, sir, ako doon. 30 Tamarins, 2 beses. December 2 at saka December 5, 2024. Yung si Jojo Cadiz, nag-deliver kayo? Sir, ang pagkaalam ko, sir, pag pumapasok ako doon sa may gate ng Nara, tinatanong sa akin yung guard kung saan. Ang sabi ng AA, 30 Tamarin. At ang binabanggit ng gwardiya, Nelson Go. Huli na lang po namin nalaman na Jojo Cadiz pala. So nakapag-deliver kayo lipatan sa kotse kay Jojo Cadiz. Pag-ulit, sir? Meron kasing kinikwento nung hearing na, di ba, yung deliver ng pera sa Tamarin, 30 pala yun, 30. Yes, sir, 30 Tamarin, South Forbes, Makati. May delivery ba kayong ginawa na kay Yusek Jojo Cadiz? Kasama ka ba doon? Sir, yun nga po, sir, ang participation ko talaga. December 2 ang una. Oh, December 2. Tama, yun ang nasa Senate di ba, December 2. Yung sinasabi ni Saldico sa video niya. Yun na nga po, sir. Pero ang pagka pumapasok kasi ako, sir, ang sabi niya, yung gwardiya is Nelson Go. Pero huli na lang pala, sir, nalaman ko na Jojo Cadiz. Naglagay kayo sang maleta sa kotse niya. Sir, ang mga namin, sir, ang consent doon yung pagbaba. Okay, idudugtong ko sa tanong ni Agent Morales. Kasi sa video ni Saldico, ang sabi niya, nag-deliver ako ng 1 billion. December 2 ata, December 4. December 2, sir, at saka December 5, 2024. Yan. Na isang 200 million
at isang 800 million. Totoo sir, kasi marami talagang maleta yun. At yun daw perang yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Saldico. Hindi ko na alam sir kung kay Bongbong nga talaga yun o basta ako sir, nag-drive lang eh. Kuyang, may tatanong ako sa iyo. Pamilyar ba kayo dun sa inilabas na mga litrato ni Saldico patungkol dun sa mga maleta? Pamilyar ba kayo? Mayroong mga ipinost sa FB itong si Congressman Saldico na mayroong mga description. Katulad, halimbawa, nitong November 15, mayroong mga maleta, litrato ng mga maleta na nakalagay cash out. 28 luggages, 1 billion delivered to RR, Romeo. Sino tong RR? Kung alam ninyo. Yung code na RR, double Romeo. Pakisagot, sa may alam. Ano yun sir? Residence Romualdez. Romualdez. Opo sir. Double R. Okay. Si Romualdez ito. Hindi, ang gusto ko lang idugtong dito kasi yung dugtungan ng lahat ng kwento doon kay Saldico, ang pinakamalinaw na sinabi niya, yung delivery ng December 2 at December 5. Nasa video niya yun eh. Ikaw lang ba yung kasama dito na nag-deliver? Yes sir, at saka si Martik Say wala po dito eh. O si Mark Pero ako Tiksay? yung isa sa driver. Ayan. Na December 2 at 5 nga ata, 1 billion, isang 200 million at isang 800 million. Sa makatuwid, yung dugtong ng mismong perang si Saldi umamin na kinuha niya at binigay niya, ikaw naman yung kadugtong na nag-deliver. Yes sir, ako yung isang driver sir kasi dalawa kaming van eh. Ang ibig ko pong sabihin, lahat kasi ng kwento ng mga sundalo, nag-deliver ng pera pero hindi natin maidikit kung ano yung eksaktong pinanggalingan, bakit binigay ni Saldico. Pero itong delivery na to, sinabi ni Saldico, humingi ng 1 billion si Presidente, nag-deliver ako ng 200 million at isang 800 million kay Jojo Cadiz. Dahil dun sa 30 Tamarin, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan ho ang malinaw na dugtong dun sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge, Tube, kawata to. Yes, sir. Paki-describe naman. Yan Anong- yung sa bahay niya, sir. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Saldi doon, sir. Ilinaw ko lang ulit ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to? 5, sir, 5. 5 maleta. Medium, small, large. Isang size lang, sir, na large. Lahat large. Yes, sir. 5 large. Ang large is 50 to 70 million. Yes, sir. Okay. Sasabihin daw si Matalastas muna, Kong. Magandang hapon po, mga kababayan. Retiradong